Hey guys, naglagay ako ng Kira Rebound sa aking buhok. Tapos binabad ko ng 30 minutes. Tapos ngayon guys, magbo-blower na tayo. Si 30 minutes na.
Ayun na guys, nagplansa na tayo guys. Ano ba ito mga to? Sabi mo mga to! Hoy! Hindi mo ba ako naririnig? Sino ba itong babae ito? Ba't lagi nandito to? Hindi na ako lagi nakakauli eh. Sino-sino na kereng-kereng. Pinagano mo dito? Pwede mo ba? Daan-daan niya kayo sa pagsasalita niyo. Isita ko mo siya. Hindi siya ibang babae. Bakit kasi po ito? Sandali na. Huwag mo pakinggan yung sinasabi ni dati. Nagtama naman siya, di ba? Pagkatapos sa nangyari, tinahimik naman talaga ako. Hindi. Pananagutan kita. Baka magbungay nangyari sa atin. Hindi kita pababayaan. Alam kong dapat akong maging masaya sa narinig ko, Charo. Nagtagumpay ako. Napasa akin na si Ellie. Pero bigla akong nakaramdam ng pag-aalinlangan. Tapos naman sa nangyari sa gabi, parang wala naman nagbago. Hindi pa rin niya ako mahal. Siyempre, ayaw ko naman ng gano'n, yung ako lang yung nagmamahal. Hindi naman yun yung pinangarap ko para sa hindi ko pa. Ano yan, Moses? Paano si Ed? E paano nga ako mag-brain niya? Aba, Ed, hindi pwedeng sarili mo na lang ang iisipin mo. Kailangan isipin mo na rin yung kakakalan ng magiging anak mo. Nagkatotoo nga ang sinabi ni Rosie Charo. Nalaman kong hipis ako. Pinanindigan ni Eddie ang sinabi niya sa akin. Nagsama na kami sa isang loob. Iba na pala. Ano naman? Napapadalas tayo ang ipagdarasin mo. Alam mo, ano bang problema mo? Masyado seryoso, nagkatawa lang ang mga pera. Hindi mo naman nangyayari sa'yo. Hindi ka naman ganyan ah. Lagi mo iisip yung pamilya mo. Kaya hindi ko maintindihan kung anong problema mo. Yun na nga eh. Iniisip ko lahat. Iniisip ko muna. Buhay ang ibang tao bago yung sarili ko. Wala na nagbago. Kailangan ko maging responsable para sa nanay ko, sa kapatid ko. Kailangan ko maging matino para sa tatay ko dahil walang yan ang tatay ko. At ngayon naman, kailangan ko pinaniniwalaan yan eh. Napakasalan. I love you, hindi niyo masabi sa akin. Alam ko na. Hindi mo ba ito isang pag-ibigay ko? Friend, saan mo yung sure ka mo hindi ka nababalik sa kanya? Paano yung anak mo? Tinatanong ko ang sarili ko. Iniisip din kaya ako ni Eddie. Dahil kailanman, hindi siya nawala sa isip ko. Ilang araw na ang lumipas, pero umasa pa rin ako na sana isang araw, susunduin niya kami magkina. Pero walang Eddie na dumating. Atid lang natin sinabi. Sanayin lang ako. Hihuli ka ng sulat para kay tatay. Para alam na kung ano sagutin mo. Sige, yan ha. Evelyn, Evelyn, Ano tayo sa mga? ilang araw na kitang hinahanap. Pinuntahan ko rin yung mga dati mong kasama sa bakery. Para itanong yung address ni Rosie. Kaya wala gusto mong bigay sa akin. Protektahan ko ng mga kaibigan mo. Akala mo, may gagawin ako. Wala akong sinabi sa kanila. Kung ginawa nila yun, sila lang nag-isip na. Hindi ko patawarin mo. Patawarin mo kung kamali ako. May pinagsisisihan ko lahat ng pagkakamali ko. Pinapangako mo. Hindi na kita magsasaktan. Ibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon.
Ibigay mo sa akin ako. Buong buhay ko, inaasahan ako ng mga mahal ko sa buhay. Akala nila, madali sa akin isuko lahat ng gusto para sa kanila. Pero hindi lagi. Hindi ko rin alam kung bakit ako biglang napuno eh. Nanonood ako sa karga mo. Dahil sa pagpipilit ko. Naiintindihan ko, Eddie. Kaya nakapag-desisyon na. Pinapakawalan na kita. Pinapalaya na kita sa mga responsibilidad mo. Total, hindi naman tayo kasal. Pero Evelyn, may anak tayo. Hindi ko ipagkakait sa'yo ang anak natin. Pwede ka pa na maging mabuting ama. Bisitahin mo siya at sana patuloy suportahan. Evelyn, hindi ako papayag na lumaki sa sirang pamilya ang anak natin. Hindi ako papayag. Sumunod pa siya sa isang pamilya walang pagmamahal. Sinubukan ko naman, Eddie eh. Alang-alang kita din. Pero siguro kung makapit na ako sa isang pangarap na magkaroon ng isang lalaki magmamahal sa akin ng sobra-sobra. Na magkaroon ng isang pagsasama na puno-puno ng pagmamahal. Na paglaki ng anak ko, mangarap siya na magkaroon din siya ng ganun. Evelyn, hindi lang naman tutungkol sa ating dalawa eh. Oo, patawarin mo ako. Patawarin ako ng anak natin. Pero hindi ako magiging masaya pag hindi ko kasal. Kesa malasan ng lungkot ko ang anak natin. Sabot pa kung na tayo magsama. Oh, ito nga ano nito ka, baka mainit yan. Evelyn! 3 days yan. Ano naman? Okay na siya? Okay, mate. Konti pa? Ganda na sa frame ganyan. Nagkaganito rin ba kayo ni nanay noon? Nagkaroon ba kayo ng malaking away? Naiyak niyo sa isa't isa? Ay, hindi ko lang kasi noon. At naghahanap kayo kasaya. Akala ko kapag nakuha ang mahal ko, magiging ganun na ang pagsasama namin. Kasi hair mo? Yes? Is was your hair mo? Yes. Pero kalbo ka? No! Nay, basta kayo dyan. Bago kayo madaligas sa akin. Mabuti na ganun kasama ng matang ko. Sobrang pwede ng asawa ni Eddie. Masipag, responsable, maalaga, May ano pa? mapagmahal. Anong letter? Swerte-swerte ko nga ho. Nahanap ko siya. Ano ka pa na? 18, 19, 20. 20 man naman. Mahal! Hindi, i-juice ko. Ay! Evelyn! Ganyan siya. Ganyan naman. Ano fiesta? Asawa ko. Kaya mahalin ko ano naman. Kanina pa yung madaling araw ko na. Labasin mo na. Sige na. Ito ba yung... Ano gusto mo? Ito ba yung two? Ito ba yung 20? Ito ba yung 20? 1, 21. Gising ka na pala. Kumain ka na ba? Pinigigil na kita ng tubig. Ang paligo mo. Mamaya, alis tayo ah. Manood tayo sini kung okay lang sa'yo. Guys, ang ganda ng buhok ko! Ganda-ganda na! Thank you, bye!